Ay kamusta ho mga katindirong mangyan? In for today's video, dahil first time ko ho mag voice over, samahan ninyo ako din at panoorin ninyo hanggang dulo. Bali garni ko nga ho ikamada ang aking kakanin na 2-in-1 at dahil nga ho narin tayo sa Italia, bagamat wala tayong bilaong tahipan ay di ating gagawin na lang ng paraan kahit na ari ay medyo may kamahalan. Ay digay gayon at garni na nga ho ang order ng aking suki. Ari ho ng aking suking ari ay suki ko na noong nag-umpisa pa lamang ako ng magtinda ng lako-lako sa sentro. Ari ho kanyang in-order para isurpresa ang kanyang hipag. Kita mo nga naman. Isang message mo laang sa akin, babayaran mo laang at kinabukasan pag may okasyon ay handa ng iyong pangregalo. May natuwa pa. At dini nga ho sa gilid ng aking cake platter ko ay kinamada ang aking sapin-sapin na may flavor na ube at langka. Ito ay binubuo ng 40 peraso at sa gitnang bahagi dyan ko naman ipinatas ang aking makunat na kutsinta. Yan po ay nasa 30 peraso. At minsan pa nga ho ay lagi akong may pasobra kapag walang masyadong pa-order ay di sinasama ko na ang tira at kami din lang naman ang kakain sa bahay at masyado na kaming malulusog kung aming araw-arawin ng almusal ay talaga namang mainam. Aww. Masarap nga akong kumain at masarap ang panlasa ay talaga namang pangita sa katawan ay. At ari nga hong aking mga tinitindang ari bago ko nga ho ari nakuha ang tunay na timpla ay tunay na inam din naman ho ang dami ng reject ng aking naitapon. Pero pag naman ho pwedeng kainin ay aking binabalot na laang at dinadala sa parkuhan lalo na pag summer. Ay di ika ngay habang nagkukwentuhan ay tuloy ang pang-aus. Ano nga ho? Akin na nga hong binilisan ang pagkakamada at maya-maya ng kaunti ay magbubukas na ako ng aming munting tindahan. Lasa ko'y mag-aalas 10 na ho ng umaga at kailangan ko na ho aring mabalot. At dadalhin ko sa tindahan at ang usapan ho namin ay bago tumanghali ay kanyang sisikutan din sa tindahan. Ako lamang ay natutuwa dahil yung aking mga pinag-aaralan noon at pinakikinabangan ko na ngayon. Di ko sukat akalain na sa dami ng aking kapalpakan at mga ingredients na napatapon, minsan parang sumusuko na rin ako dahil nangihinayang ako. Minsan nandyan yung pagod, yung puyat, pananakit ng braso. Nandyan nga yung nakaranas ako na naghuhugos ng 1,600 cups ng putuhan. At ito nga ay nang matapos ng ikamada ang aking mga kakanin ay inumpisahan ko nang ilagay ang budbud ng niyog. Ito ay desiccated coconut. Sa mga hindi po nakakaalam, tinutosta ko ito sa kawali at pinalalamig bago ako mag-umpisa ng pagluluto ng kakanin. Para bago ko ito mailagay ay malamig na. Sa kalahating kilo ng desiccated coconut ay nilalagyan ko ito ng 3 kutsaritang asukal para ito ay mag-balance ang tamis at kumapit na sa asukal dahil kapag ito ay napasobra ng asukal ay nagbubuo-buo ang ating desiccated coconut. Kaya mas mainam na kapag nagsisimula ka pa lang ng pagluluto ay mag-umpisa ka sa paunti-unti at doon mo malalaman. At dito nga ay inumpisahan ko ng balutin para ma-prepare ko na. Napakadali lamang nitong balutin dahil ang gamit ko ditong cling wrap ay yung pangmalakihan. Kasyang-kasya ang bilao dito na ginagamit ko na 32 cm ang size. Ayan, panoorin nyo po kung paano ko balutin upang magkaroon kayo ng idea. Sa mga gusto at interesado na matuto, manood lamang po kayo. Akalain mong mahirap pero madali lang pala kapag natutunan mo at determinado kang gawin ang lahat ng gusto mo. Sa mga first timer, ito po ay isang mga tip ko sa inyo. Kung marunong po kayo magtiyaga, mabilis nyo matututunan ang isang bagay, lalo na sa mga usaping pangkabuhayan. Hindi man po kalakihan ang kinikita ko dito pero malaki po ang naitutulong nito sa aming pang-araw-araw na gastusin at sa aming mga bayarin na bills. Dito rin ako kumukuha ng inihuhulog ko sa aming paluagan. Malaking bagay na meron kayo ng pinaglalagyan para alam mo sa pagdating ng panahon na meron kang pagkukunan at nakikita mo kung saan mo inilalagay ang iyong pinaghirapan. At dito nga ay maganda na mapanood ninyo kung paano ko itinatali ang aking kakanin ng ribbon dahil minsan may mga kliyente na humahawak sa ribbon. Kailangan matibay ang inyong pundasyon nito sa pagtatali dahil minsan may tendency ito na mahulog at manlaglag. Sayang naman yung kakanin dahil hindi ganun katibay ang pundasyon ng plastic ng cling wrap ko. Kaya nga't ang napili kong cake platter ay ganyan na giting-giting ay para dyan mananabit ang aking mga lubid at nang hindi magpabali-balintong kapag hinawakan ng kliyente ay pag nanabog man din ay sayang ang kakanin. Sana po may natutunan kayo sa aking video at sa mga susunod pang araw ay marami pa rin akong ilalabas na video
na mga tutorial kung paano ako nag-a-arrange ng mga kakanin. Sa dami ko nga ng video at saka mga picture ng aking mga ginagawang kakanin ay punong-puno ng aking iCloud score. Sabi nga ni iCloud ay kailangan ko na rin bumili ng panibagong space dahil punong-puno na ang aking gallery. Yun lamang po at marami pong salamat sa inyong panonood. Sana po may natutunan kayo. Bye-bye!